Hi guys, magandang hapon. Welcome to our vlog. Hi guys, magandang hapon. Welcome to our vlog. Today is September 3. Happy birthday sa kapatid ko. Today, ang i-discuss natin is yung sa mga nagre-request ng ng aking US journey, yung aking timeline. Yan. So, yan yung ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, so get ready with me. Aray, may pa-get ready, no? So, mamaya kasi, may pa-dinner yung aming agency. May mga dalawang bagong nurses na madedeploy dito sa South Carolina, dito sa lugar namin. So, welcome! So, ayan, pinapanood nyo natin din. Congratulations and welcome. And see you later. So, ayan. So, bago ang lahat, ganda-gandahan muna tayo, no? So, bali, maaga pa naman ngayon, alauna pa lang. So, yung pa-dinner nila is 7. So, ayun, sponsored yun ng agency namin. So, parang ang goal is para lang, siguro para makilala nila kami kasi mamaya nagkakasalubungan na pala kami sa daan. Di namin alam, mga same agency pala kami, no? Tapos, siguro baka, advice din, baka may share kaming information sa kanila na makakatulong sa kanila sa pagsisimula nila. So, ayan. Kaya may mga paganan. So, yung agency pala namin, guys, di ko na i-gatekeep, ano. So, okay naman yung aming naging process sa kanila. Okay yung maganda yung feedback ko sa kanila. Personally, ewan ko dun sa iba, pero para sa akin, so far okay. So bago ko magbigay ng parang review. So in-experience ko muna siya. So 1 year. 1 year, mag-1 year na kami sa sa November. November 11 yung anniversary ko sa hospital. Pero dumating kasi kami dito, guys, sa US ng August na nag-advance kasi kami ng punta kasi hindi ko follow through yung family ko kasi may option na ang gusto kasi ng agency is follow through, parang susunod na lang sila kasi may training pa kami na 2 months sa Tennessee bago kami i-deploy dito mismo sa mga facility namin. Pero kasi mahirap dalawa yung anak namin, mahirap silang follow through kasi baka mahirapan yung asawa ko kasi bata pa yung mga anak ko, mahirapan siya. Meron naman kaming family sa California, nandun yung mama niya. So, doon muna kami unang lumapag. Tapos, after a while, nag-training ako. Tapos, after ng training, nauna na ako dito sa South Carolina po yung anak ko. Disaster talaga. Ayun guys, tignan nyo yung ginagawa niya. Nagma-mountain climbing doon sa mga laruan. Nakikita niyo ba? Ayan. Disaster talaga yan. Anyway. So, ayun na nga guys. 2 months yung training doon sa agency. Tapos, after nun, saka sila sumunod dito sa South Carolina. So, ay guys, ito pala yung ginagamit ko sa buhok ko. So, ganda-gandahan muna tayo for today's video kasi nga, di ba, may pa-dinner. So, minsan lang naman yun, nakaka-excite din guys na makamit ng mga kababayan natin. Tapos, ayan, maganda yung agency namin kasi nag-update sila kung ano nangyayari sa amin. Tapos, ganun din yung mga bago, talagang tinuturuan nila kung anong mga may expect, ganyan. So, under ako, sinabi ko na ba? Hindi ko maalala. Under ako sa Pilipinas nag-apply ako sa ABA, dun sa may Mandaluyong. Bali actually nung 2018 kasi ako nag-decide na gusto ko nang simulan. So yung kasamahan ko sa hospital, kasamahan ko sa ward, dun siya nag-apply. So lang ako. Hindi ako nag-research guys, pero kayo do your due diligence, mag-search kayong mabuti
para alam niyo rin bago kayo pumirma ng contract. Marami naman ng sources ngayon. Maraming mga kagaya nitong informative videos. Dati kasi, di ko alam kung may mga ganito ng videos dati, yung mga nag-vlogs. Pero nung time ko, parang wala akong masyado or hindi ko palang alam, hindi ko pa na-navigate yung YouTube. Lately na lang nung bago kami umalis, nanonood ako ng mga video. Kaya rin ako na-inspired gumawa kasi yung mga ganito kakapanood ko, parang yan. Kasi syempre alam mo yung expect, kasi grabe rin yung anxiety, no? Pag di natin alam kung anong i-expect natin, mangyayari. Ay, ito pala guys, ano lang to. Ito marami na to sa Pilipinas. Maganda to, itong gantong klaseng pangkulot kasi wala siyang heat. Ano lang siya, i-stay mo lang siya usually overnight or kahit ilang hours kumakapit siya pero dapat dry yung buhok niya. Yan. Sa mga momshies dyan, sa mga auntie, ay diba, may beauty tips tayo kunwari. Tapos, ayan, ikot-ikot mo lang. Blower niyo yung buhok niya, dapat dry. Nakaligo ako kasi yung anak ko natulog kanina. Nakatakas ako ng ligo. Buti naman. Kukulit-kulit siya doon sa gilid. Ayan, ikot-ikot niyo lang, ganyan lang. Tapos may kasama na siya mga clips Pero kung wala, kahit anong clips pwede naman siya guys. So, ikot-ikot niyo lang, ganyan lang. Tapos mamaya pakita ko sa inyo magiging itsura niya. 1 pa lang, 7 pa yun So, may time pa tayo. So, ayun agency ako. Staffing agency. Aba ako nag-apply under VHR or Vintage Health Resource. So, ayan. Actually, way back 2018, dalawa kami nung asawa ko na nag-apply dyan sa ABA, sa may Mandaluyong. Pero siguro marunong talaga si Lord. Hindi nakapasa yung asawa ko. So ako lang yung nakapasa. So, pero good news yun kasi alam nyo guys, advice ko sa inyo kung dalawa kayong nurse, mas maigi na yung isa na lang yung mag-agency. Kasi yung asawa ko, nung nag-apply siya dito, direct siya dun sa hospital. So, okay naka-agency. Alam niyo naman pag agency, di ba, hindi ganun kalaki yung sweldo. Siyempre, yung ibang portion ng sweldo mo is napupunta yun sa agency. Siyempre, sila nag-process. Natural lang naman yan. So, sa akin pala, 3-year yung contract ko sa kanila. So, after nun, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo sa buhay. Pero, ayan. So, thankfully, hindi siya natanggap kasi nung nag-apply pala kami, hindi pa kami NCLEX passer para lang ma-motivate kami na mag-process is nag-go through interview kami. Pero after nun, saka pa lang ako nag-start na mag-process ng aking NCLEX exam. Sorry guys, yung anak ko. Ayan, winasak niya na yung aming cortina. So, ayun. Nung nag-apply siya dito guys, nakuha niya yung kinonsider yung experience niya sa Philippines. So, credit nila yun. So, yung sweldo niya is based sa experience niya. Tapos, sa OR pa rin siya nakapasok dito. So, direct hire siya. Parang ganun. Pero dito na siya nag-English exam. So, anyway, siguro nabanggit niya na sa ibang vlogs yung naging journey niya dito. Pero ganun yung naging sistema namin. So, buti di siya nakapasa. So, ako na yung agency. Tapos siya, kung ano magkano yung sweldo niya, yun na yun. So, kung magkano yung offer sa kanya, mas malaki compared sa akin. So, ganun. Magandang magandang plan yun, guys. Di namin naisip yun nung time na yun kasi wala talaga kaming alam. Gusto lang namin mag-start. So, kung nanonood ka ng video na to, eto na ang sign mo na simulan mo na yung application na yan. Huwag ka na magpatumpik-tumpik na. Ngayon na, mag-search ka na kung paano or anong agency. Tapos bukas, kung off mo, mag-apply ka na. O, diba? Or kung bagong nurse, or kung nagpa-plan ka pa lang, newly grad ka, so ito na ang sign mo na simulan mo na yan. Huwag ka na mag-isip. Push mo na. Anyway, so, ayan. So, wala akong makeup, guys. Kung meron man, sa asawa ko yan. Yung mga previous videos kasi, nilagyan niya ako ng filter. Filter lang yun, guys.
Pero, okay naman, sige. Filteran mo lang kasi mukha akong pale. Pero, thank God, maganda na yung pakiramdam ko ngayon. Kasi nung mga past few days, talagang consistently, simula nung nagkasakit kami 2 weeks ago, ang sakit ng ulo ko. Pero, awa ng Diyos ngayon, hindi ko siya nararamdaman. At sana hindi nga. So, di ko alam kung bakit. Pero, ayun, okay naman tayo, Marcos. So, ayun. So, mamaya, sama ko kayo doon. Kung i-allow nila akong mag-take ng video. Pero, bago ang lahat, dahil malapit na kami mag-anniversary. So, ipakita ko lang sa inyo. Share ko lang sa inyo yung aking, yan, nagko-concept ng anak ko. Wait lang, guys. Sinira niya na, guys. Disaster talaga to si Marcos. Aray ko! Pero okay na yan. Makulit kaysa may sakit. So, ito guys, sino mahilig dyan sa minis? Kung nanonood kayo ng iba kong vlog, panoorin nyo guys yung mga vlogs ko. Support nyo naman ako sa mga minis ko. Ayan, raw life. Dati pangarap ko lang to sa Pilipinas. So, ngayon, kahit pa paano, diba, na-afford na natin siya to celebrate. Di naman to sobrang mahal, pero sa Pilipinas, sobrang mahal na neto para sa sweldo natin doon. Tapos, ito yung isa. Dalawa yung binili ko. Sobrang na-happy ako. So, gift ko to sa sarili ko. Yan. Nabuksan ko na to eh. Pakita ko sa inyo mamaya. So, habang nagkikwentuhan tayo after nung dinner, nung aming naging timeline. Yan. Samahan niyo akong buuhin to. Ito namang isa. Yan. Kita niyo ba guys? Yan. Mga kakyutan lang sa buhay. Mga nakakapag-inspired sa atin para lalong ganahan sa buhay. So, ayun lang. So, see you later. Mamaya, get ready with me. So, sana okay naman itsura ko dito. No? So, daddy galingan mo. See you. Hindi ko alam bakit siya umiyak. Ay, hindi na. Halika na, dali. Mainit pa kasi yung food niya. Hindi maisubo. Hindi. Ay, hindi. Ay, ganyan. First thing we have to do though is take off our shoes. Okay. Here we go. This looks like a crocodile. Nag-shower lang naman kami ng food. Minsan may ganyan talaga siya. Minsan hindi mo alam kung anong gusto niya. Siguro kasi nilipat pala ng ate niya yung pinapanood niya. Kaya siguro nagwawala. Okay na siya ulit ngayon. Okay ka na? Minsan ang hirap manghula eh kung bakit siya nagwawala eh. Guys, mag 6:30 na. So, pakita ko lang sa inyo kung ano itsura niya pag natanggal. Ayan, tatanggalin mo lang yan. Ayan, ganyan na siya. Tapos, ano nyo lang. Kita niyo ba? Diba? Tapos matagal siya matanggal guys. Whole day. Nung last time na naganto ako, maghapon siyang nag-stay. Ayan, ganyan lang. Wala akong nilagay dyan. Wala akong nilagay na parang hairspray or something. Ganyan lang. So, ayun. Let's go na. Kasi, mali tayo. Ang hirap pag may mga bata. Diyos ko po. Okay, see you. So, ayan. Si daddy mamaya, susunod na lang siya. Kasi, galing pa siyang, hospital. So, nakatulog na. Nakatulog na si Alon. Let's go. Ano pa lang naman? May 3 minutes pa before 7. Guys, sama namin si Kuya Alfred. Yan, kabatchmate ka yan. Guys, eto na. Jasmine buffet. Tara na, let's go.
Oo, nakaka-ano din. Hindi naman ako naboboard kasi itong mga to, dami ko rin talagang gawain. Kaya lang, ano ba. I think I thank you, Beth. Thank you. Sana marami. Bakit may pagkain sir? May bago sila? May dalawa. Dalawa. Oh, thank you so much. Thank you. Guys. Ayan. May salad bar. Ooh, fruit. Kuha tayo dito ng salad. Seafoods. Ganyan salmon. Ito yung mga bread. Ilang dessert. Vlog lang. Uy, mag-follow ka sa akin. Saan? YouTube? YouTube. Wala naman mga ano lang. TikTok wala. Ay, may TikTok ako pero mga kung ano lang yan. Mga pinapost ko. Ooh, sushi! Okay ba kay Alfred? Sorry. Is it okay if I take a video? Okay. Alam ko kayo. On call? Ako mamaya. On call siya. Pero wala. On call siya. Sana. Hi! Say hi to the vlog. Hi to the vlog! Hi! Hindi kayo na lang, kayo na. Oh, my. Hello. Hello. Okay. Ready? Alright. So you subscribe! Anong Charlotte? Always, when we're furnishing the house, I used to get all my stuff, most of my stuff from Marketplace. Most are free. So I just look, if they give me the address, I'll check it out. If I think I can drive it, like 30 minutes, nothing more than 1 hour. 30 minutes, 45 minutes, good, I'll go there. If no, I don't know the place, I get used to driving early on because I have no choice. We don't have bed, and I don't have budget for that. Yeah. So most of the things I got are all free. If it says 60, everybody else is on 80. Hello guys, so nakabalik na tayo, no? So medyo ginabi na kami, nag-start kami dun 7, nakauwi na kami ng past 9. So, ayan, medyo late na, so baka hindi ko na i-unbox tong isang kit na sinabi ko i-unbox. So, mabilisan na lang tayo yung naging process namin. Kasi, meron kasi aming bisita. Bali, yung isang dumating, hindi siya kasi nakakuha pa ng, hindi niya pa naayos yung kanyang apartment. So, wala pa siyang tutuluyan for the night. So, nag-offer kami kasi yung isang room namin. Wala namang tao doon. Hindi naman siya ginagamit. So, ayun. In-offer na lang din namin kaysa naman, di ba, gumastos pa siya mag-hotel, ganyan. Kasi, ayusin niya pa yung mga sasakyan niya, mga ganun. So, ganun dito guys, kapag kukuha kayo ng bahay, sasakyan, ang mga transaction mostly talaga online. So, nung nakuha namin tong bahay, yun, hindi namin siya nakita physically. Tinitingnan lang namin siya sa
dun sa website nila. So, yun lang yung way namin. Tapos sa mga reviews, mga ganyan. So, pumirma kami ng kontrata without knowing kung ano yung actual condition, ng lugar, ng bahay. So, yan, prayers lang talaga. So, ayun, blessed naman kami kasi itong nakuha namin apartment. Mas mura siya compared sa iba. Tapos, malapit sa magandang school, ganyan. So, yun naman talaga yung goal namin, is magandang school district. So, anyway, umpisahan na natin, no? So, ako ay batch 2011 ako graduate. Nag-take ako ng board exam na December 2011. Tapos, yun, nakapasa din naman ako after. So, the next year, wala akong mahanap na work kasi syempre really saturated that time ang nursing field. So, 2011, wala masyadong opportunity sa nurses. So, nag-try akong mag-call center. Di ako nakapasa. So, nagturo ako ng English sa Korean. So, ay, nakatulong sa akin yan, guys. Kasi, siguro kung nagtuloy ako ng call center, kung nakapasok ako, baka hindi na ako umalis doon, hindi na ako mag-push ng nursing career ko. So, nung nagturo ako ng Korean, medyo nahasa yung English ko doon kahit paano. Kasi nagtuturo ako ng sa mga bata, yung mga subject or verb agreement. So, since nagtuturo ka, no choice kapag aaralan mo. So, in a way, nakatulong siya sa akin na nag-IELTS ako kasi naalala ko yung mga ganun, yung mga tinuturo ko dati sa mga estudyante kong Korean. So, yan, lahat ng bagay, guys, na nangyayari may reason. Na sabi ko nga, yung asawa ko, di siya natanggap. Kasi OR siya eh. Ang hinahanap nila is bedside. So, yun siguro yung mabenta na dito sa US that time. So, yun yung mga hinahire nila, mga bedside nurses. So, ER, pwede, pasok, ICU, pasok. Pero yung OR, hindi natanggap yung asawa ko. Pero buti na lang din, diba? At least, may reason talaga kung bakit yun nangyari. So, direct hired siya ngayon dito pagdating. So, 2011, marami pa akong ginawa after nun. Hindi ako, nag-researcher ako sa DOH. Tapos, parang na-realize ko na gusto ko mag-bedside. Tapos, nag-RN Hills ako, batch 2013 to 2014. Tapos, after nun, pumasok ako sa private hospital. Tapos, bumalik pa rin ako dun sa government na pinagtatrabahuan ko. So, 2016, na-hire ako as permanent dun sa government hospital na pinanggalingan ko bago ako pumunta dito. Tapos, 2017, yan, parang gusto ko nang US, nag-try ako mag-NAIAC, initial payment. Tapos hindi na nasundan, dalaga pa ako nun. Tapos nagtuloy na lang ako ng year 2018, nung nakapangasawa na ako na, nag-decide kami na ipupush namin yung aming US dream. So, ayan, 2018, nagtuloy ako ng application ko sa NAIAC. Guys, yung NAIAC para siyang agency na nagpa-process ng NCLEX mo. So, on your behalf, pwedeng sila yung gumawa nun. Pero, that time kasi alam ko na hindi ko kasya gawin mag-isa. So, punta ako ng NAIAC para sila yung mag-asikaso. So, ganun, babayaran mo sila, may fee yung processing. Tapos, kasama na dun yung bayad sa exam. So, wait lang, magkano ba yung ginastos ko? 83,000. Pero, siya, na hati-hati siya sa 5 phase. So, yung pre-eligibility, dun ka magbabayad yung sa mga PRC, TOR, yung mga ganyan, yung mga credentials. Yan. So, bali total na binayaran ko nun is 26,000. Tapos, ang phase 2 is eligibility na, yung may criminal background, eligibility application, mailing handling, yan yung mga binayaran ko sa kanila. So, umabot yun ng 20,669 eh. So, mga nasa 21K. Hindi siya guys, hindi siya isang bagsakan. So, ito, lahat yun 2018, yung phase 1 and phase 2. Tapos, nakakuha ako ng ATT 2019. Yung ATT guys is authorization to take test.
So, pag meron ka na nun, pag naaayos mo na lahat ng requirements mo, nahihingiin nila, sila na actually yung paprocess, papasa mo lang sa kanila, dun sa NEAC. Sampaloc yung office nila. Search nyo na lang NEAC NEAC. Yun. Pero pwede kayo mag-DIY ha. Manood kayo ng mga YouTube video. Asawa ko nag-DIY. Mas mura kasi syempre, hindi ka na magbabayad ng service fee. Kasi yung service fee nila dito nung way back 2018 is 4,000 sa phase 1. Sa phase 2, 8,000. O, diba? Mahal din, 'di ba? So, kung makakatipid ka at medyo kulang yung budget mo, yan, pwede kang mag-DIY kung masipag ka naman. Tapos, pero ito guys, itong binayad ko sa NEAC, ni-reimburse to ng agency ko. Pero pagdating ko na dito, nakuha ko yung mga pinagagastos ko ng mga that year. Babayaran nila kung ano yung katumbas na pera nun that year. Tapos, nagbayad rin ako ng quick result na magkano ba yung quick result? 8,000 ang mahal. Ay, exam scheduling and quick result kasama na pala yun. 2,500 ang quick result para hindi ka na ma-stress. So, sa phase 3, sa ATT, ang binayaran ko is almost 13,000. Phase 4, almost 11,000. Tapos, phase 5, license application, nagbayad din ako sa kanila ng license. Kasi pag nakapasa ka na, kailangan mo pang i-apply yung license mo. So, sila na rin yung gagawa nun, magbabayad ka lang. Binayad ko doon lahat, total, kasama ng service nila is 12,000. Tapos, yung phase 4, yung exam is 8,000 ang bayad. Plus 2,000 na quick result, 2,500. Kaya total of 11,000 yung phase 4. So, ayun. Basta all in all, 83. So, ayun, yun yung naging, process ko sa NEAC. So, compare nyo lang din kung magkano gagastusin nyo sa pagdi-DIY. Yung asawa ko DIY, New York naman siya. Ako Illinois. Kasi that time, may experience naman ako sa hospital. So, okay na ako sa Mas mabilis, doon kasi ini-explain nila kung ano mga advantage kapag depende sa state na mapipili mo. So, i-research nyo na lang guys. Di ko naman din masyadong alam kasi alam nyo naman ako, sumusunod lang ako sa sa agos ng buhay. So, kung saan yung kung ano yung mga ginagawa ng iba, nakikigaya-gaya lang din ako. So, ayun nga 2018, nag-start ako ng application. So, nag-take ako ng exam December 2019. Tapos, December na yun, di ba? 2019. So, na-receive ko yung result ko. Saglit lang, marang ilang days lang. Hindi ko na maalala kung kailan eh. Pero yung pinaka-actual na papel is na-receive nung NEAC January 3. So, the next year after a month. Tapos, sabay na yung application ng license. So, nagbayad nga ako doon. Yun yung phase 5, no? Nagbayad ako ng 12,000. Tapos, final na ako ng agency ko. Di sinabi ko na sa kanila na pumasa ako. So, ang priority date ko is January 11, 2021. So, final ako ng employer ko ng I-140 ng March 4, 2021. So, din, parang isang taon din ang lumipas. Matagal Matagal din pala. Tapos, ang sabi nila, pagka-file nila ng March, bibilang daw ng 90 to 485 days. So, mga yun guys, mga 3 months to 1 year and 4 months. So, bali, na-receive ko yung copy ng receipt ko ng March 18. Nung receipt nung copy nung notice for application ko ng I-140 ng March. Tapos na-approve ako March ng 2021 ha. So remember, pumasa ako ng December 2019. Tapos na-file ako ng employer ko ng March 2021. So, ang tagal din pala. Ewan ko bakit ganyan katagal. Tapos, nag-antay pa ako ng
ng another 1 year and bago na approve. 1 year and 5 months. 17 months bago na approve yung aking I-140. So, ganun siya katagal. So, wala kasing control doon yung agency. So, depende kasi yan sa flow nung application ng visa that time. Siguro medyo mabagal yung mga panahong yan. Tapos, ayun. So, na ako, di ba, nag-request sila ng March 2021. Tapos, na-approve ako after 1 year and 5 months. So, that is August 2022. Tapos, current na ako that time. Pero hindi pa nila ako visa screening. Parang sabi nila, antayin ko muna yung go signal nila bago mag-visa screening. Kasi sila nag-apply ng visa screen ko. Tapos ako din medyo di ba PD na ako. Current na yung priority date ko. Ibig sabihin kung inayos ko na yung IELTS ko, by that time, by year 2022, okay na sana, no? By August, okay na sana, makakaalis na ako. Kaya lang, nag-delay na naman ako, guys. Hindi agad ako nag-take ng IELTS kasi feeling ko hindi pa ako ready, mga ganyan. Well, ang totoo, parang hindi ka talaga magiging ready kasi lalo na pag ang pinangungunahan ka ng doubt, ng takot, or kaya ang dami mong reason. Kasi nung time na rin yun, nagbuntis din naman ako, nanganak ako sa bunso ko ng September. So, talagang nabisi rin naman ako sa buhay nun. So, ayan, hindi ko rin siya talaga naintindi. So, hindi ako nakapag-IELTS agad. Pero that time, parang naisip-isip ko na gusto ko nang i-push, gusto ko nang mag-review. Kaya lang, hindi kasi kami inaalaw na mag-leave. Kasi understaff nga, no? So, walang mabigay sa akin kahit mga 10 days man lang na leave para sana makapag-focus ako sa pag-review ng IELTS. Kasi mahirap talaga yung IELTS. Para sa akin, mahirap siya. So, ayun. After nun, nag-take ako ng IELTS ng January 19, 2024. Tapos, after nun, guys, nung ipinasa ko na sa agency ko, dun yung yung result ko ng IELTS, dire-diretso na. So, nag-file sila ng DS-260 March 19. So, January, February, March, after 3 months, may DS-260 na kami. Tapos, nag-medical kami ng January, February, March, April, May, June, July. After 4 months, nagpa-medical na kami, guys. So, yung schedule namin is Friday. Huwag kayo magpapaschedule ng Friday kasi 2 days kasi yan, guys. So, kung Friday kayo magsischedule, weekends, babalik kayo ng Monday. So, hindi namin na-anticipate yun. So, nagpa-schedule kami ng Friday. Kasi namamadali rin kami kasi, guys. Kasi nakakuha na kami ng schedule sa embassy So, bago ka mag-interview sa embassy, dapat meron ka ng medical. So, ang nakuha naming schedule sa embassy is July 17. So, talagang kinuha na namin yung earliest possible kasi ang daming pwede mangyari sa medical. Pero awa naman ng Diyos, okay naman lahat kasi 4 kami na yung mga bata, yung kaming 2 mag-asawa. Tapos yun, embassy, July 17. After ng July, na-approve yung visa namin. Same day, sasabihin naman sa inyo kung approve kayo or hindi. Yun, na-approve. Tapos na-deliver sa amin July 20. Tapos, fee bill, nagbayad na ng fee bill. Tapos, August 11, last day namin ng duty sa work. Tapos, July 22, diba? Na-deliver. Tapos, July 22, PIDOS. Pagkatapos ng July 22, flight na namin August 28. So, ang bilis.
Mula nung pagkapasa ko ng January, February, March, April, May, June, July, August, within 8 months, nagawa na namin lahat. Kaalis na kami. So, hindi namin in-expect na from the time na makapasa ako, magiging ganun kabilis. So, ayun. Pero pwede naman mag-iba-iba tayo ng case. Pero ang pinaka-importante is mag-take na kayo ng NCLEX. And, ayun. Yung IELTS, pwede na rin kayong mag-take kasi once naman nakapasa na kayo, pwede naman yan i-apply sa visa, i-visa screen, ipasa. Pero kasi ako sumusunod ako doon sa agency ko, ano sinabi nila. Pero yung iba, ginagawa nila is, ina-apply na nila sa visa screening kasi once na-apply mo siya, good for 5 years. Ngayon, kung lumagpas ka ng 5 years, basta itago mo lang yung account mo, wag mo kalimutan yung account mo, i-renew mo lang siya, magbabayad ka lang ng magkano, hindi mo na kailangan umulit ng process ng visa screening. Valid pa yun. Kahit lumagpas ka ng 5 years, kahit mag-expire, i-renew mo lang siya, magbabayad ka lang ng certain fee. So, ayun, ganun yung naging process namin. So, 2019 ako nakapasa, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years. 5 years din, guys. Yung pero yun naman ay mostly, ako naman yung reason nun nagpatagal. Imagine niyo kung nakapasa ako ng December ng 2019, by 2022, okay na sana ako eh. So parang 20, 21, 22, parang in 3 years kaya naman. Pero dahil nga marami akong mga delays, yun, medyo tumagal pa siya. Pero okay din naman kasi syempre yung iniisip ko din, di ako actually din nagmamadali. So, kasi yung mga parents ko medyo matatanda na sila. Kaya iniisip ko baka mas okay na makasama pa namin sila ng mas matagal, ma-experience nila yung mga apo nila. Kasi pag umalis kami, di ba, syempre, baka ilang years, di man lang siguro nila makilala yung apo nila, di ba? So, ayun lang guys, kung talagang binigay sa inyo yung desire na mag-US, pag-aralan nyo mabuti. Kasi wala namang madali. Pagdating namin dito, ang daming struggle. Kagaya niyan, yung pagdating mo, 'di ba? Sa finances, yan talaga yung medyo malaking struggle sa amin kasi hindi naman kami ganun ka-prepared, tsaka pasalamat na lang din kami, may mga taong tumulong. So maraming salamat sa inyo sa mga kamag-anak ng asawa ko na tumulong sa amin, sa mga taong nag-pray para sa amin. Kasi yun talaga yung talagang pinanghawakan namin is yung namin, yung prayers namin. Talaga lahat, kaya na-surpass namin siguro yung mga lahat ng pinagdaanan naming struggle sa processing ng aming papers dito is talagang more on prayer. Actually guys, nung nasa Pilipinas, parang na panghihinaan na rin ako kasi alam niyo yun, nakaka-burnout sa work. Talagang nagpapaalam na ako sa agency ko, gusto ko nang mag-resign. Parang ang requirements kasi nila guys, kailangan nasa bedside ka. Tapos parang feeling ko hindi ko na talaga matake. Kaya nagpapaalam ako sa kanila na hindi ko rin kasi sure kung kailan pa ako makakaalis, pero feeling ko hindi ko na siya kaya, hindi ko na ma-take yung burnout, yung stress, kasi ultimo, alam mo yun, yung off na nga lang or bakasyon, hindi ka pa mapagbigyan, 'di ba? Parang naubos na lahat ng oras mo doon, yung pangarap mo hindi mo matupad dahil 'di ba? Doon na lang halos umiikot yung mundo mo sa trabaho. So, ayun, kaya sabi ko sa agency ko, baka pwede mag-resign na ako kasi para makapag-focus ako sa review. Pero hindi nila ako pinayagan, guys, kasi gusto nila pag umalis ka, nasa bedside ka. So, silang mag-advise kung kailan ka magre-resign. So, ayun. Kaya medyo na rin ako. Pero pasalamat na lang din ako kasi after ko makapasa ng IELTS, dire-diretso na. Iba rin yung pwedeng maging sitwasyon, pwedeng hindi maging parehas namin. So,
ano lang, habaan nyo lang yung inyong patience. Tapos, huwag na kayo mag-focus sa mga negative na mga naririnig nyo. Ang totoo naman kasi talaga guys, global ang need sa nurses. So, kahit saan. So, i-push mo na kung saan yung tingin mo na best para sa iyo at saka sa family mo, ganyan. Kaya naman din namin napili din sa US kasi syempre ayaw din namin maghiwa-hiwalay as a family. So yun talaga yung isa rin sa pinagpapasalamat namin dito is pagdating namin, lahat kami permanent resident na. So kasama mo yung buong family mo. Tsaka kahit wala kaming budget pang migrate, pang pamasahe, talagang pinag-pray namin at awa naman ng Diyos na nairaos naman yung pagdating dyan sa mga pamasahe, mga finances, ganyan. So, worth it naman, guys. Yun yung masasabi ko. Worth it pagdating niya dito. So, sa umpisa talaga struggle, walang madali. So, piliin mo na lang din yung yung struggle mo kung, 'di ba? Iniisip ko kung ipagpapatuloy ko pa din sa Pilipinas, nako, 'di ba? Sobrang hirap ng trabaho tapos, 'di ba? Wala ka ring maipon, ganyan. Alam niyo 'yan. Anyway, magkakaiba tayo ng circumstances, magkakaiba tayo ng situation, pero ayun, ito lang naman yung para sa amin based on sa experience namin na um, nakatulong talaga ng malaki is yung prayers, tsaka yun, yung pag-research yan, para magkaroon kayo ng anong tawag dyan, ng magandang perspective or iba-ibang perspective pagdating sa process dito sa US application. So, ayan. So, kung may na-miss man ako, pasensyahan niyo na ako, medyo inaantok na ako, no? Kasi duty pa rin tayo bukas. Pero, ayan, kung may na-miss man ako, isipin kong mabuti. Kasi ngayon medyo parang shutdown na yung utak ko. Hindi ko na nagawa itong mini, mini kitchen. Next time ko na lang papakita sa inyo. Pero, siya, ganyan lang. Tutulog na ako, guys. Inaantok na talaga ako. Pasensya na kayo. Tuloy ko na lang tong video ko next time. Thank you for watching and sana mabigyan kayo ng enlightenment kung ano man mga plans nyo at saka bigyan kayo ng mahabang pasensya. Tsaka, ayan, sana ma-inspired pa kayo lalo kung ano mang phase ng inyong process sa ngayon. So, enjoy nyo lang, guys. Darating din yung season natin. So, mabilis lang naman ng panahon, hindi mo mamamalayan. Mas maigi na rin, para sa akin, mas maigi na may inaantay ka kaysa yung, 'di ba, mabuhay ka sa regrets or sa what ifs. Kung 'di ba? Kasi ang panahon lumalakad. Kung lilimitahan mo yung sarili mo sa fears mo, kung hayaan mo na nalimitahan ka ng takot mo para magawa mo yung mga bagay na gusto mo sanang gawin, 'di ba? Di mo mamalayan, napaglipasan na ng panahon, 'di ba? Kaya the best time talaga to act is now. It's never too late. So, ayan, may time pa naman. Dito naman guys, sa observation ko lang sa mga kasama ko sa floor, tsaka dito, parang hindi naman sila nagdi-discriminate sa age. Basta kaya mong gawin yung trabaho mo, alam mo sila, very thankful sila dito. Yung mismo mag-show up ka lang, malaking bagay na sa kanila yon. So, wala naman sila ditong masyadong demand pagkadating, hindi kagaya sa atin, kasi siguro sa atin ang dami mong option. So, syempre, pipiliin mo yung the best, 'di ba? Dito kasi, ang dami nilang need. Malaki talaga ang need. Kasi ang laki ng Amerika 'di ba? Malaki yung need nila para sa manpower. So, kailangan talaga nila. Yung asawa ko nga, nung nag-apply siya, akala namin, first day, pag nag-apply ka, 'di ba? Syempre kagaya sa atin, mag-aantay ka pa ng ilang days, ilang weeks, ilang months bago ka tawagan kung
kung pasado ka ba o hindi. Dito guys, pagkadating, parang yung application niya is naging orientation na. So parang wala nang wala nang, parang ikaw pa yung magde-decide kung gusto mo sa kanila o hindi. Kasi nung nag-apply siya, parang orientation na, inilibot siya sa ospital, tinuro, ganito, ganyan. Sabi ko, oh, orientation na pala yan. Akala ko application lang. Ganun sila dito. Kahit nung nag-apply ako, nung pinapapili na kami ng facility, interview yun eh. So, dapat dun, di ba, ibebenta mo yung sarili mo. So, syempre, best foot forward ka. Ganyan, ganyan. Ang naging sistema, ang daming ospital. So, iisa yung parang main facility, isa yung main, tawag dyan eh, yung namamalakad, pero marami silang ospital sa kalat sa buong dito sa South Carolina. Tapos, kada isa sa kanila nagsasalita. So, parang binibenta nila yung ospital nila. O, dito ka na lang, ganyan, ganito kami, dito, ganyan, ganyan. Tapos yung isa naman, kami naman, ganito, ganito. Napili ko tong hospital na napili ko. Wala kasi akong idea kung ano yung mga hospital na yun, ano advantage nila. Ang nag-stick lang sa akin, sabi ng hospital na to na napili ko is, we're 2 hours away from the beach. Oh, beach. Sabi ko, masaya yun kasi may mga anak ako. So, yun yung naging main reason ko kung bakit ko siya napili. So, parang ganun. Ako pa yung pipili. Ganun sila, guys. Ganun dito. So, dami ng need talaga ng mga nurses. So, huwag kayo ma-discourage sa mga nababasa nyo, napapanood nyo. Kasi, ang need sa nurses ay global. So, kahit saan ka magpunta, kailangan talaga ng nurses. So, i-push nyo na kung talagang binigay sa inyo ni Lord yung desire na pumunta dito. There's a reason bakit ka nanonood nitong aming video. So, sana makatulong sa'yo to sa pagde-decide mo or sa pag-aantay mo. So, ayun lang, enjoy nyo lang every moment. So, huwag kayong panghinaan. Fighting lang, no? So, sana huwag nyo na rin gawin yung mga naging mali ko na nagtagal pa ako kasi yun nga hinayaan kong pangunahan ako ng takot. Kasi natatakot ako mag-fail, baka bumagsak ako or what, ganyan, wala akong confidence, feeling ko hindi ko kaya. Pero dahil nga malapit na ako sa point na parang sobrang ayaw ko ng magstay sa bedside, parang burnout na ako. Sabi ko na lang sa asawa ko, sige, i-book mo na ako kahit hindi na ako nakapag-prepare. Parang before ako mag-exam, parang nakadalawang sessions lang ako sa Niners. Tapos, yun na. Diretso na. Exam na. So, talagang prayers na lang talaga yung pinanghawakan ko. Nagpa-request ako ng prayer. Talagang, guys, effective ang napaka-powerful ng prayers. Tsaka huwag niyong sarilinin. Pwede kayong mag-request specifically sa ibang tao kung anong gusto niyo. Yung mga kaibigan ko, guys, salamat sa mga kilala niyo kayo, sino kayo, yung mga nag-pray para sa amin. Thank you so much. Sobrang malaking pasasalamat namin kasi alam niyo yun, pag may nagpe-pray para sa inyo, talagang napaka-powerful. So, lahat naman ng struggles, ultimo yung pagdadrive dito. So, pagdating dito, hindi ka pa rin naman ligtas kahit nandito ka na, hindi ka pa ligtas sa mga struggle, nag-uumpisa ka pa lang ulit. So, sa lahat ng phase na pagdadaanan mo, ang daming basta nakakatakot kasi out of your comfort zone, 'di ba? So, para mapaglabanan mo 'yon, 'di ba? Talagang kailangan yung faith natin is talagang patatagin natin. Ayan, humingi tayo ng tulong sa iba. So, huwag kayong mahiyang mag-ask ng help. Ayan. So, ayun nga. Sana nakatulong sa inyo tong video, no? So, papahinga na tayo kasi may pasok pa tayo bukas. Well, alas 12 na, guys. Medyo inayos-ayos ko pa yung room kasi syempre magulo dito sa bahay. Alam niyo naman may mga bata ako. So, yan, guys. Medyo mahaba-haba na tong aking video. So, sana kahit pa paano nakatulong. Medyo malinaw ba yung aking explanation? Kahit ako medyo naguguluhan din ako dito sa mga pinagsusulat ko. Nag-note ako, ni-review ko yung anong tawag dyan, yung mga email sa akin. Yun. So,
maging masunurin lang kayo sa sa agency nyo kung ano yung mga advice nila. Yung sa akin naman kasi, trusted naman yan, guys. Sa experience ko, ewan ko kung same experience sa iba, pero yun. So, very thankful ako kasi nilagay ako ni Lord sa magandang agency, maganda yung pamamalakad, di nila kami pinabayaan. Yun nga, di ba, yung naging lakad namin ngayon is hinahatid talaga nila. From Tennessee, guys, may isang staff sila na pinapadala kasama nung i-deploy na nurse dun sa state. So, si ma'am, sinamahan siya nung isang staff from Tennessee papunta dito para mga 2 days magsistay dito para kasi syempre wala pa siyang car, wala siyang bahay, ganyan. Para ma-settle lang, maano siya, makapag-settle siya. Tapos after nun, babalik na yun si sir dun sa office sa Tennessee. Tapos si ma'am, bahala na siya kung ano. May ilang days pa naman siya bago siya mag-start. So sa Monday, ngayon is Thursday. Ano ba guys? Thursday ba? Hindi ko na alam yung time. Wednesday. Wednesday ngayon. Tapos mag-start siya sa Monday. So, may konting time pa siya para makapag-ayos ng kanyang apartment, yung car niya, makuha yung sasakyan niya, makapag-settle. So, ayun, di ba, ang bait nila. So, ewan ko lang sa iba ha, hindi ko kasi masabi kasi hindi ko rin naman alam yung experience sa ibang agency. Pero dito sa amin, yun, ganun yung experience. So, pasalamat na lang din ako na ganun. So, ayun, kanina pa ako nagpapaalam, pero dumadadal pa rin ako. So, thank you for watching. So, God bless everyone. Bye-bye.